Good morning guys! Today is April 11, 2024 and ngayon din yung schedule ko for my CFO seminar. Ito yung mga requirements na dinala ko. Book ako online. Actually, chinek ko din sa online if available ba yung online seminar lang sana kasi I am from Bacolod pa. Pero every time na chinek ko, hindi siya available. So, nag-decide na lang ako na pumunta dito sa Cebu. Ililink ko din sa description kung saan kayo pwede magpa-book ng appointment for your CFO. Yung CFO, kailangan siya bago ka lumabas ng Philippines. Ako, naka K1 visa ko. So, yeah, after ko magpa-book ng appointment online, naka-receive agad ako ng confirmation email from CFO regarding my seminar. So, yung seminar ko today is at 9 a.m. Pero yung registration open na siya from 7 a.m. to 8:30 a.m. And kailangan nandun na kayo before mag-close ang registration counter. So, after ko pala maka-receive ng confirmation email, may attachment doon na yung barcoded confirmation. So, ganito siya. So, ganyan siya. Sa baba, dito nakalagay yung mga requirements na kailangan ninyong dalhin. So, first requirement, of course, yung barcoded confirmation. So, ito siya. Yung akin, piniprint ko na lang just in case hindi sila nag-accept ng soft copy. And then, second is yung original passport ko. Tapos, dalawa pang valid ID. So, yung dalawang valid ID na dinala ko is yung UMID and then yung national ID. Original visa. Yung visa ko, nandito lang din sa loob ng passport. Hindi ko na dinala yung yellow pocket kasi wala naman siya sa requirements. But yeah, here is my visa. And then fourth is my fiancé's passport or any valid ID. Pero yung sa akin, passport na lang. So, pinaprint ko din yun. And then fifth is yung PSA or yung Sanumar. Ito siya. In-order ko lang to siya online. Ililink ko na lang din dyan sa baba. Pati yung birth ko, in-order ko na din online. Although hindi siya required, pero nag-order lang ako para isahan na. Dumating yung Sanumar after a week. So, na-receive ko agad siya. Madali lang yung process and hindi mo na kailangan pumila. So, yeah, yun lang yung mga requirements na dinala ko. And then, I will update you guys later after the seminar kung ano ba yung process, kung kamusta ba, at saka kung ilang oras. Kaya, yun. Bye! Let's go! Dito lang ako sa lobby, nag-aantay ng Grab. So, kakabalik ko lang dito sa condo and kakatapos lang din ng seminar. And nag-start kami ng 9 a.m. and then natapos kami mga 11. So, 2 hours yung seminar. After seminar, merong one-on-one counseling. Mabilis lang naman yung counseling kaso yung pag-aantay mo lang kasi 3 lang sila yung nag-i-interview and isa-isahin kami. So, mga nag-antay siguro ako mga 1 oras para ma-interview ako. Pero yung interview, mabilis lang siya. Mga wala pang 5 minutes, tapos na. And better if magdala kayo ng ballpen. Yung requirements dun sa barcode, nakalagay yung PSA or yung Sanumar. Pero hindi yun siya hiningi sa akin. Yung hiningi lang sa akin is yung passport ko. And then, tinignan nila yung visa. Tapos, yung photocopy ng passport ng aking fiancé. And then, yung ano pala, yung barcoded confirmation, yun. Dito, diniscuss nila about sa abuse, sino yung mga dapat mong tawagin, ano yung dapat mong gawin, and iba't ibang klase ng abuse, hindi lang physical, syempre, yung mag-set ka ng boundaries mo. Basta, ang ganda ng program. Kahit ngayong airport protocol, may pinanood kami na video na kasama yon, pati yung mga documents na dapat mong dalhin. And then, step by step, after ng marriage nyo, kung ano yung process, yun, sinabi din nila yun. Doon naman sa one-on-one counseling, parang nung kumuha lang ako ng visa, ano yung pangalan ng fiancé, anong year kami nagkakilala, paano kami nagkakilala, and all that, parang personal stuff. And then, syempre, though, Laygayan ka Manila, hindi ko alam ano yan sa Tagalog, parang, iga-guide ka din nila. Ganun. Syempre, pagdating mo doon, baka ma-homesick ka. Syempre, it's a different
country. Yun. Parang feeling ko nga ayaw lang talaga nila na may mangyaring masama sa'yo sa ibang bansa. Siyempre, sino ba naman yung may gusto, 'di ba? Pero yun yung reason ng seminar na to. Ayaw lang talaga nilang may mangyaring masama sa inyo. And gusto nila na may knowledge kayo sa mga ano yung dapat ninyong gawin, and gusto nila prepared kayo. And then, before I will end this video, yung certificate pala, ini-email na siya sa inyo. Soft copy na, wala ng hard copy. And then, it's up to you if gusto mo siya i-print. Sabi ni ma'am kanina, hindi na daw kailangan, okay lang daw yung soft copy. Pero nasa sa inyo pa din kung gusto nyo i-print. And then, wala ng stamp kasi may nakasama ko dun kanina. Yung sa iba daw, binigyan sila ng stamp na ilalagay dun sa visa or something. Pero sabi ni ma'am kanina, hindi na daw yon kasi ngayon daw soft copy na. So, in-email lang sa akin. Na-receive ko agad siya after kong magbayad actually. So, nandito na siya sa akin. Yun lang. But if you have questions, just comment down below and I will try to answer. Bye!